So in this video, pag-uusapan natin why do I still think that if you're planning to buy a Nintendo console, yun ang pro decision. And yes, it is a pro decision. So what is up sa inyo mga peeps? My name is Daniel Australia. Welcome back to my YouTube channel. And today's video, check na natin itong Nintendo thing na naiisip ko, which is why laging sulit mag Nintendo consoles. So without further ado, let's get it started mga peeps. So para sa akin mga peeps, I've been a Nintendo fan my whole life. And yes, I believe mga around 3 years old ako, doon ako nahilig sa Nintendo. Like yung tatay ko, meron siyang parachute na Game & Watch. At doon ako nagsimula sa pag-gaming journey ko. And yes, alam ko, sobrang boring ng Game & Watch pero no choice. So, dalawa ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Ang pag-uusapan natin what are the best things of Nintendo collecting and what are the worst things of buying Nintendo products, which is marami. So, una pag-uusapan natin mga peeps ay yung positives. And yung unang positive para sa akin is it is easy to pick up and play. Like every Nintendo console na lumabas, very easy to pick up and play. And yes, including the Wii. Kasi masasabi ko mga peeps na every console na nalaro ko na Nintendo, very easy to pick up and play. For example, yung NES, meron siyang D-pad and B and A action button and select and start para sa menus, which is sobrang cool yun mga peeps kasi sobrang dali lang gamitin ang Nintendo products. And if you're actually wondering mga peeps na hindi maganda mag-Nintendo kasi sobrang easy lang, well, that is the point. And speaking of NES, pag-usapan din natin mga peeps ang nostalgia factor ng Nintendo. Like every Nintendo game na sumikat, for example, Super Mario Brothers, Metroid, Kirby, and even Pokemon, halos lahat yun mga peeps ay mga lumang games. And hanggang ngayon mga peeps, it's still there. Halos lahat ng Nintendo Switch games, puro mga Nintendo games na easy to pick up and play, which is connected dun sa nostalgia factor ng Nintendo. And alam ko mga peeps, may mga games tulad ng Splatoon or even mga hindi kilalang games like Zombie U. Yun mga peeps ay sobrang easy to pick up and play compared sa other games para sa akin mga peeps. And yes mga peeps, baka sabihin nyo, ang dali-dali lang naman ang games na yan. I want more challenge. At saka baka sabihin nyo na ang dali-dali lang naman ng Nintendo games, mas maganda pa mag-Xbox, mas maganda pa mag-PlayStation. Well, you're wrong. Have you ever seen games like Resident Evil na sa loob na ng Nintendo console? Like yung latest na Resident Evil ay nasa Nintendo console. I know it's not running that good, pero pwede pa naman. And for example, Cyberpunk, nag-release yun sa PS4 and Xbox One and sobrang bagal ng frame rate niya. Pero isipin nyo mga peeps, ang Nintendo Switch 2, kahit mabagal at hindi ganun ka-high spec siya, sobrang ganda ng support ng mga games doon sa console na yon. And yes, baka sabihin nyo mga peeps na mababa namang graphics nyon, same halaga lang naman siya sa PS5 and Xbox Series X. Masasabi ko mga peeps, you're also wrong. Kasi have you ever seen na pwede ka maglaro ng Cyberpunk portably? Well, ang PS5 naman may PS Portal pero... So para sa akin mga peeps, sobrang sulit talaga ang Nintendo Switch 2 and sobrang sulit pa rin mga peeps umasa sa Nintendo kahit fina-focus nila ang anti-piracy. So yun ang positive sa Nintendo consoles. What are the negatives of playing a Nintendo console? Well, first of all mga peeps, sobrang overpriced ang Nintendo games. Aminin ko na mga peeps, sobrang mahal ang Nintendo games. And I'm not gonna lie, 4,000 pesos para sa mga brand new games or even around 2,900 pag naka-sale. And yes, naka-sale na yun ang 2,900. Like back then, naalala ko yung mga 3DS games, pinakamahal na ang 2,500. And yes, that was around 2013, 2014. Pero hindi nyo pa rin alam mga peeps na sobrang ganda ng time na yun kasi walang Nintendo Switch Online, mga Nintendo Online nung time na yun. Basically, if you have the game, you can play online. And lastly mga peeps, ang pinakahuli sa problems ko with Nintendo, ang pangit ng graphics. Ha! Got it! Like if for example, if you compare the graphics of the PS5 na OG compared sa Nintendo Switch 2 na basic model, actually basic model na nga yung pinaka-late.
And not just the PlayStation 5 or even the Xbox Series. I-compare mo siya sa mga handhelds. For example, yung mga ROG Ally, mga Steam Deck. Mas maganda pa ang graphics yun mga pips compared sa Nintendo Switch 2. So para sa akin mga pips, sulit ang Nintendo kahit kailan. Kesa mag-ibang brand ka na kailangan mo pa ayusin sa settings yung graphics. Hindi siya tulad ng Nintendo na easy to pick up and play, very easy to memorize kung ano yung storyline ng game, and maganda ang library. Like, kakaibang library para sa akin mga pips. So hope you guys enjoy, leave a thumbs up and subscribe. And yes mga pips, I would have to say na maganda ang Nintendo Switch. Hindi pa rin siya matalo kahit sinasabi nyo na matalo ng Nintendo consoles. Kasi hanggang ngayon mga pips, they are still here for a reason. And that reason mga peeps is to make fun games. Like sobrang ganda ng mga games ng Nintendo, and if you compared mo siya sa mga ibang consoles, sobrang easy to pick up and play niya. So thank you very much for watching. Peace out mga peeps and bye.